kumusta ang atong mga latest updates sa general assessment na no nga nabaton sa OCD Region 12 sa pag sunod-sunod nga pagtayog sa linog no gahapong adlaw hangtod ganihan nga may mga aftershocks pa nga kita na experience. Kumusta po? Yes, bumubing mula po sa OCD-12, yung pinakahuling impormasyon na nakuha natin. In close coordination sa DOST FIVOX, aabot na po sa 2,179 na sunod-sunod na mahihina hanggang sa may katamtaman o light to moderate na lindol simula pa nitong January 19, 10:52 p.m. hanggang 4 p.m. January 29 sa katubigan ng Calamansig, Sultan Kudarat. 659 sa mga ito ay plotted earthquakes na may lakas mula magnitude 1.1 hanggang magnitude 5.9. Nasa 93 naman dito na lindol ang naramdaman at naitala na may katumbas na intensity. So para po sa impormasyon ng lahat, so far po wala po tayong in-issue na tsunami advisory at wala naman pong naitala na major damages sa mga lugar po na affected dito po sa Rion 12. Although po bunsod nga ng serye na o sunod-sunod na offshore earthquakes, maasahan po yung aftershocks. Kaya po reminders po sa public na lagi po tayong maging alerto o vigilant po tayo, mag-monitor po tayo lagi. So marami naman pong active sa social media ngayon. At sundin po natin yung mga safety protocols po na binibigay po sa atin ng ating local government units. Tan Kudarat, Ma'am Ann, kahapon po merong mga ipinalabas na advisory ang mga LGUs, particularly in Calamansig, Libak, and Palimbang. May data po tayo kung ilan yung mga evacuees na until now nasa mga evacuation centers po? So, in relation po sa official po na situation sa numbers ng evacuees, wala pa po, di pa po naabot sa atin yung ganong impormasyon. Titignan pa po natin, hinihintay pa po natin yung official na progress report from MDR, MO sa Libak, ganon din sa Calamansig, saka sa Palimbang, Sultan Kudarat. Pero kung i-monitor po natin yung mga official Facebook pages nito nila ay sinabi naman nila, inanunsyo nila na bukas yung mga evacuation center sa mga residente na gustong lumikas bilang pag-iingat na rin. So yung tinatawag na preemptive safety measures. Ang alam natin sa Libak, may mga evacuees na sa Barangay Tibuan, Poblacion 1, Poblacion 3. So siguro mamaya't maya, makukuha na natin yung actual count po ng individuals and families at ng mga barangay po na may mga nag-evacuate. Ibalikan ko lang po yung previous interview namin sa inyo, parang may data kayo na ibinigay, yung 8,000 plus na individuals. Saan po lang yan, ma'am? Calamansig lang po ba? So yun po, as of January 23 kasi yun. So Okay. Outdated na yun at nakauwi na rin sila the next day. So ngayon po, ginagather pa po yung, i-consolidate pa yung information, gina-validate pa ng ating mga dream workers doon. So yun po, sa Libak po yun at sa Calamansig. These areas na pinaka naging sentro ng malalakas na lindol, wala po bang mga reported din po na mga landslide or any damages po as of now? So as of now, good thing wala naman po. Pero alam naman natin na may threat po o may banta ng landslides na ganyan po. Bunsod na rin ng, or meron din threat ng tsunami, bunsod na rin itong mga sunod-sunod na paglindol o lindol. Kaya tayo po, yun nga, yung ating mga tinuro sa atin na safety measures, safety protocols, kung anong gagawin. Yung ginagawa natin last year, nakaapat po na earthquake drills, dalawa doon full-scale earthquake drill. Ginawa rin po last year yung full-scale earthquake drill sa Libak kasi nga coastal area sila. Kaya dapat alam nila anong gagawin sa oras ng emergency. Okay. And also, i-add ko na lang din po, ma'am, ilan pong mga LGUs yung nagdeklara ng suspension of classes po na ipinaabot sa inyong tanggapan?
Tayo po more on monitoring tayo sa OCD-12 po, no? Okay. So ito po mga may executive order na inilabas. So sa monitoring natin sa Sultan Kudarat, nauna na ang provincial governor nila Mm-mm. ng province-wide suspension of face-to-face classes Mm-mm. at work din sa government. Meron ding part sa South Cotabato na ganun din, suspension of face-to-face classes at work sa Surala, Santo Niño, Norala, Coronadal at Banga. Sa Sarangani Province, nakita natin ang mayor ng Alabel, meron din sa Sarangani. Or i-validate pa pala natin yan kasi wala pa kami natanggap na official report. At sa General Santos City, nakita naman po natin yung executive order ni Mayor Lorely Pacquiao na may suspension ng classes hanggang January 30. Okay, sige. And anyway, no, nagpapasalamat tayo kahit ganon na sunod-sunod yung lindol, hindi masyado yung mga damages na naitala, no. But of course, no, magpapatuloy din ang monitoring natin sa mga experience natin ngayon, no, lalong-lalo na dito po sa Soc-Sargen. Ang panawagan again ng Office of the Civil Defense Region 12 po para sa lahat, no, ng mga mamamayan, especially ngayon hindi maikakaila despite Ma'am Ana, always tayo nag-remind, no, yung panic, no, ng tao at saka yung trauma na dala ng sunod-sunod na lindol ay andun pa rin. Pero sa inyo po na na panawagan para po sa lahat, para manatili tayong safe, kahit na merong sunod-sunod pa na lindol na posible at aasahan pa po sa darating na mga araw. Go ahead po. Tama po, Bombo Bing, at very thankful po kami, nagpapasalamat kami sa Bombo Radio Coronadal sa opportunity na po ito na binigay nyo sa OCD-12 para makapag-disseminate kami ng information namin mula sa OCD-12. So, normal naman po talaga na mangamba. Hindi natin maalis yan sa ating mga kababayan dito sa Rion 12. Pero yun po, dapat stay alert lang tayo at kalmado lang tayo. Sundin natin yung mga sinasabi sa atin sa earthquake drills, gawin ang duck cover and hold. Pag nasa baybayin naman, maging alerto sa anong mga signs. At kapag nakita na natin itong mga senyales na obserbahan natin, ay agad na tayong lumikas sa mataas na lugar o lumayo na tayo papalayo sa dagat. Makinig po sa mga advice at warnings ng official sources. So pagdating po sa lindol, tsunami, automatic dapat po sa DOST PHIVOLCS. Kapag weather naman po o yung pag-ulan, sa DOST Pag-asa. At syempre yung fake news po, na-emphasize po din namin yan na huwag tayo agad maniwala sa nakikita natin sa social media. Dahil pwede kasi ang fake news kung hindi naman official o mula sa authorities yung information na yan. Yes, tama po kayo. Ma'am, salamat po sa time sa Bombo Radio Coronadal. Ingat po kayo. God bless po. Madaming nga salamat, Bombo Bing, at sa lahat po ng listeners at viewers ng Bombo Radio Coronadal.